Uy, pasok na ako. Kaskas mo sa mga yun. OMG talaga to. Talaga itong juice, no? Bago talaga maalam, talaga may bumatan ako. Takas. Mga kabibig ko yun. Lamig. Okay naman. Char na tayo. And then set natin sa all-wheel drive. Okay mga kuliboy, so dumating na ako. And then yung isang kasama ko sa likod, yung truck na yan, sa kasama ko rin yan. So paano mga kuliboy? Daily grind muna kami. Mamaya pala pag-usapan natin about sa katanungan ng mga kabayan na regarding placement fee, if may show money ba, at yung mga nangarap makapag-abroad, particularly here in Canada. So mamaya na lang mga kuliboy. What's my name? Wildy boy. What's my name? Wildy boy. What's my name? Wildy boy. Let's go! What's up mga kababayan? Ako nga pala si Wildy na kagaya mo noon na nangarap. Pero dahil sa pagsusumikap, ang kinaapot ang matagal lang hinahanap. Inilusan, di ko tinulugan. Ginawa ng paraan, ano man ninais na makuha. Kahit kalaki, manito hirap at luha. Pinagsumikap ako pa rin ang labis. Kaya mga ka-Wildy, be consistent, patient, laging positibo. Be inspired and motivated. At umiwas lang sa mga taong negatibo. Yan ang tinatago ko sekreto para mga plano sa huli pagtagumpayan. At palagi ka tumutok sa aking challenge na sa gano'ng kaalam ang kakayahan madagdagan. Yan! Kumusta mga ka-Wildy boy, isang pinagpalang araw sa inyo lahat din sa Pilipinas. And sa lahat ng mga kababayan kong OFW, mabuhay po kayong lahat. Okay mga ka-Wildy boy, pag-usapan natin yung mga katanungan ng ating kababayan. Unahin natin itong galing kay Daniel Balanza. May show money po ba pag nag-apply po pa Canada? So based on my research mga ka-Wildy boy, if mag-apply ka bound to Canada sa mga agencies sa Pilipinas, as much as possible, hindi kayo magbibigay talaga ng placement fee or no placement fee, no processing fee dapat. Manpower pooling only. So, nakalagay dito, we are reminding everyone that Canada is a no placement fee country. All fees related to recruitment and employment of foreign workers bound for Canada are shouldered by the employers. So, napakalinaw. Kagaya na lamang ng Magsaysay Global, isang legit agency na nag-deploy ng mga skilled butchers bound to Canada. Sila ngayon ang may hawak ng deployment ng mga skilled butchers dyan sa Pilipinas papunta dito sa Cargill High River, Alberta, Canada at doon din sa Guelph, Ontario, Canada. Wala silang hinihinging kahit piso mga kuliboy. No placement fee, no processing fee, manpower pooling only. Ang kinakailangan nyo lamang gasusin dito, yung mga requirements. Of course, kinakailangan yung i-provide yan out of your pocket, yung mga NBI clearance, police clearance, medical. At take note meron din namang mga nire-refund ang employers. Just for example na lamang, yung IELTS examination fee. Nire-refund nila yan mga kabayan sa mga qualified applicant or sa mga madedeploy ng mga selected applicants papunta sa Canada. So tandaan nyo mabuti kinakailangan ninyong maging mapanuri, mapagtanong kung ang ina-applyan yung agency ay nangihingi ba ng placement fee or nangihingi ng processing fee. So pwede naman kayo mag-refuse mga kuliboy, wala namang sapilitan. Pero ang tanong, legit ba or legal ba na manghingi ng placement fee ang mga agencies na nasa Pilipinas kung sakasakaling mag-apply sila bound to Canada? So based on our research din mga kuliboy, so nakalagay dito, placement fee is allowed but there are rules to be followed. It should only be equivalent to the 1 month salary of the worker abroad. POEA licensed agencies can only ask for the placement fee upon signing the employment contract. The deployed OFW has a choice to pay the initial half of the fee. So legal siya mga kuliboy as long as ang agency na applyan mo ay POEA license.
Pero ito ang tandaan nyo mga Kuliboy, it's up to you pa rin kung kayo ay mag-a-apply sa mga agencies na may mga placement fee. Dahil napakarami naman mga agencies na talagang zero placement fee, zero processing fee, manpower pooling only. Kagaya na lang ng mga pinabahad ko sa inyong mga agencies. So all you need to do, kinakailangan nyo lamang maging aware. So para kayo maging qualified applicant, again, dapat kayo isang skilled worker. Ang pinopromote ko, maging butcher ka sa Pilipinas. Hindi mahirap maging butcher mga Kuliboy. Ang experience, if bound to Cargill, at least minimum of 2 years experience lang. Male or female pwede mag-apply. No gender discrimination dito. And kahit kayo ay more than 45 years old, pwede pa kayong makapagtrabaho dito. So kinakailangan nyo lamang maging consistent. Siyempre patient ka at dapat have a positive mindset mga Kuliboy kung ikaw ay nangangarap makapagtrabaho sa bansang Canada. So dumako naman tayo sa pangalawang tanong ng ating kababayan galing kay Monica Manalo. Ay kuya, legit po ba yung agency papunta ng Canada kung humingi po sila ng 3K para po sa training? Kagaya ng nabanggit ko kanina, dapat wala silang hihingiin kahit anong mga fees. Kasi nga, sagot na ng employers yung mga particular na mga binabayaran. Halimbawa na lamang may mga training na ganyan or seminar or trade test. Sample ko na lamang ako, yung agency na nagpaalis sa akin, meron kaming trade test dati sa Pampanga. So, kung talagang may bayad, dapat siningil nila kami. Kaso nga, sagot na ng employer lahat So, nagpunta na lang kami doon, nag-conduct ng trade test, so skills assessment. So, pinili nila yung mga nakapasa at yung mga nag-fail naman. Ang kagandahan yan mga Kuliboy, napunta sa isang employer. So, ang nag-conduct ng trade test doon, Cargill employers, pero lahat ng mga hindi pumasa doon napunta sa JBS mga Kuliboy. So, yun ang kagandahan ng time na yun. Walang nasayang na mga applicants. Lahat ay napaalis. Maliban na lamang sa mga nag-back out mga Kuliboy. Again, kinakailangan nyo lamang maging aware sa mga applyan ninyong agencies. Pwede naman kayo magtanong in the first place. Tatapatin naman kayo ng mga staff just in case lang tatanungin nyo sila. Pero, para makasigurado kayong wala kayong babayaran, wala kayo talagang lalabas na pera, dito na kayo sa mga agencies na sinishare ko sa inyo na talagang nagpapaalis ng zero placement fee, zero processing fee, manpower pooling only. So, ganoon lamang mga kabayan Kung ikaw ay nangangarap, kinakailangan mo lamang kumilos at gagawa ka ng paraan. Nang sa ganun magkaroon ng katuparan ng iyong pangarap na makapagtrabaho abroad, hindi lang sa bansang Canada, ganun rin naman, mapa UK, Australia, and in New Zealand. So yun mga Kuliboy, I hope nakatulong sa inyo yung information At sa mga patuloy na nagtatanong how to apply, interested, patulong. Hanggat maaari meron kayong tinatawag na self-initiative. Binibigay sa inyo ang information, nandyan na mga kabayan Sinasabi ko, watch this video, nandun yung mga procedures on how to apply. Watch this video, nandun yung email address ng employer. Watch this video, nandun yung programa ng Government of Canada. Nandyan na yung mga detalye, informations. So yun, sa mga nangarap mapagtrabaho sa bansang Canada, yung even sa ibang panig ng mundo, again, kinakailangan nyo lamang kumilos at gagawa kayo ng paraan. At dapat may tiwala ka sa sarili, tiwala sa may kapal, at tiwala sa proseso. Kung sakasakali nagustuhan yung video na ito, don't forget to give a thumbs up. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, don't forget to subscribe. And click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities, OFW, na aking na-upload. Sa mga nagtatanong sa akin about legit agencies in the Philippines, meron akong link dyan sa description, panoorin nyo na lamang. At mga job opportunities bound to Canada through Job Bank Canada, nandiyan rin sa description. At kung paano gumawa ng Canadian format resume and cover letter. So yun, see you in my next video mga Kuliboy. Keep safe always. God bless mga kabayan.